Magandang araw po sa inyong lahat. Tara na't simulan na natin ang Season 2 ng bagong kabanata ni Vlad. Nagsimula ang eksena sa Dobre City kung saan sa kalaliman ng gabi, sa ilalim ng malamig na kislap ng mga bituin sa hilagang hangganan ng imperyo, marahas na hinampas ni Baron Dalmatia ang kanyang mesa. Ang tunog nito ay umalingaw sa tahimik na silid habang nag-uulat ang mga kabalyero. Nangyari na naman ang kinatatakutan ng lahat, sinabi ng Baron na ano daw ang pinaggagawa ng kanyang mga kabalyero, at bakit sa tuwing nagtatanim sila ng barley seed ay noawa na lang ito ng parang bula. Nag-aapoy ang mga mata ng Baron habang tinatitigan ang kanyang mga tauhan, may misteryosong dumarating upang sirain ang mga bukirin na kanilang pinaghirapan. Isa sa kanila ang nang-ahas magsalita at nagpaliwanag na may mga gwardyang nakatalaga sa buong magdamag. Gayunpaman, pagsapit ng madaling araw, may hukay na ang mga bukid. Dito na sumabog ang galit ng Baron. Gusto nitong bantayan ng maigi ang mga pananim upang hindi sila gutuman. Humingi naman ng paunawa ang kabalyero, ngunit tila galit pa rin ang Baron. Isinumpa nito ang lupaing iyon kung saan ang lupa ay manipis, ang panahon ay malupit, at ang kanilang kaligtasan ay nakadepende lamang sa pangangaso at sa barley. Tuloy pa nito, na kapag lumampas daw ang panahon ng pagtatanim, tiyak na magugutom ang buong nasasakupan. Sumagot naman ang isang kabalyero, nakakaunti lamang daw ang kanilang kawal sa lugar. Bago pa ito matapos magsalita ay binato ng Baron ang kabalyero ng baso. Galit na sumagot ang Baron at sinabi nitong, kung kulang daw ito sa tao ay lagyan daw ng kadena na bakal ang mga tao ng nasasakupan, at pagtrabahoin na lang sila ng mapakinabangan. Saad pa nito, na ang mga halimaw mula sa kagubatan daw ang salarin nito, kaya iniutos niyang tipinin ang mga kawal at ipagtanggol ang mga bukid sa anumang paraan. Yumuko naman ang mga kabalyero at sumunod sa utos ng Baron. Nang makaalis na ang mga kabalyero ay naiwan mag-isa ang Baron. Sinabi ng Baron na sumasakit daw lalo ang kanyang ulo. Tuloy pa nito, na dapat na ba daw itong mag-hire ng mga mersenaryo. Saglit na natigilan ang Baron, ang kanyang galit ay napalitan ng pangamba. Tumingin ito sa bintana patungo sa malawak na kagubatan at sinabing, nakakatakot daw ang pakiramdam ngayon. Sa loob ng kagubatan ding iyon, sina Vlad at Gerta ay nagtatayo ng kanilang kampo. Ang mahalimuyak na hangin ay kumikapit sa kanilang mga damit habang ang makapal na mga dahon ay lumalamon sa liwanag ng buwan. Habang nag-aayos ng gamit, nakakita si Gerta ng isang sertipiko ng pilgrim. Tinanong ni Gerta kung ano daw ito. Sumagot naman si Vlad, na yan daw ay isang sertipiko ng pilgrim, isinulat daw ito ni Father Andrea para kay Vlad. Tila malungkot naman si Gerta at muling binalikan ang usapin tungkol sa nakalimutang pingkian o flint ni Vlad. Nakayuko si Vlad sa isang tumpok ng panggatong at pinagkikiskis ang mga patpat, ngunit wala man lang kislap na lumilitaw. Sinabi ni Vlad, na nagdala nga daw ito ng pingkian ngunit marupok naman daw. At least yung dinala niya ay aabot pa daw ng 1 linggo saad ni Vlad. Sumagot naman si Gerta, na may pingkian nga daw siya ngunit binasag daw ito ni Vlad. Nagkaroon ng maliit na sagutan ang dalawa, hanggang sa tumayo si Vlad sa pagkadismaya. Natakot naman si Gerta at sinabing pagod lang daw si Vlad. Ang akala nito ay sasaktan siya ni Vlad. Sumigaw si Vlad sa kadiliman ng kagubatan at nagtanong kung may pingkian daw ba ito. Nanigas si Gerta at maging ang kanilang kabayo. Biglang lumitaw ang mga bandido mula sa pagitan ng mga puno. Nabigla si Gerta sa kanyang nakita kung bakit may bandido daw sa gubat na ito. Saad ng pinuno ng mga bandido, kung napansin niya daw na andito sila bakit daw hindi ito tumakbo. Tuloy pa nito, na bakit daw ito sinusubukang maging matapang. Napansin nito ang itsura ni Vlad. Pagkatapos nitong mangut siya ay binalak din siyang ibenta dahil sa kanyang kakaibang hitsura na tila may dugong bughaw. Nagsalita naman ang mga kasamahan nito, na kung saang household daw ito nanggaling. Tinanong pa nito na kung sasabihin daw nito ang pangalan ng kanyang mga magulang, ay maaring ipagpalit daw nila ito sa patas na halaga. Ngunit hindi ito pinansin ni Vlad ang kanilang mga banta, na natiling mahinahon ang kanyang boses habang inuulit ang tanong tungkol sa pingkian. Nang mapansin ni Vlad ang madugong kwintas ng mga pinutol na daliri sa leeg ng pinuno, humawak siya sa kanyang espada. Sinabi ni Vlad, na di bali na lang daw. Nang umalis daw siya sa kanyang lugar, ay nangako itong ibabalik nito ang kanyang mapurol na katangian at magsimula sa simula.
Isang nakakadurog na presensya ang bumuhos mula kay Vlad at ang kanyang katawan ay nilamon ng isang maningning na liwanag. Tila nang ineg naman ng mga bandido sa kanilang nakita, ang paghatol ay dumating ng mabilis at nakakasilaw. Ginamit ni Vlad ang kanyang aura at sinabing, ibigay daw nila ang lahat ng meron sila kasama na ang kanilang walang kwentang buhay. Sinasiwas ni Vlad ang kanyang espada at sa sandaling iyon, ay muling tumahimik ang kagubatan. Kinaumagahan, sa pintuan ng Dobrich City, may mga kawal na nag-uusap. Sinabi nito na ang kagubatang ito daw ay masyado nang nakakatakot. Nagsalita naman ang isa nitong kasama, na para dong may kung biglang tatalon sa gubat na ito. Natakot naman ang kanyang kasama at sinabing wag daw itong magbibiro. Hindi nagtagal ay may napansin ang isang bantay. Tinanong nito kung sino daw ito, lumitaw si Vlad mula sa hamog at sinabihan ang mga kawal na ibaba daw nito ang kanilang mga sandata, tuloy pa nito, na nadakip na daw nila ang mga bandido na nag-aamok sa kanilang lugar. Nabigla ang kawal sa sinabi ni Vlad. Sinabi nito, na ang ibig daw ba nitong sabihin, ay ang bandidong kriminal na nagmassacre sa kalapit bayan. Lumabas si Gertes sa hamog hila-hila ang mga nadakip na bandido. Ipinakilala ni Vlad ang kanyang sarili bilang isang kabalyerong sumumpa sa Bazid household, at hiniling nitong makipag-usap sa Baron ng Dobrich City. Kalaunan ay nagkita si Vlad at ang Baron. Natuwa ang Baron sa balita at malugod na tinanggap si Vlad. Sinabi nito na hindi niya akalain na pupunta ang isang kabalyero sa kanilang lugar. Yumuko naman si Vlad at nagpasalamat sa kanilang mabuting pakikitungo. Nagpasalamat naman ang Baron dahil nadakip nito ang mga bandidong nagpapasakit sa kanilang ulo. Tuloy pa nito, na umupo daw muna sila at mag-usap. Pagkatapos umupo ay nagsalita ang Baron, nakadikip daw sila ng 9 na bandido saad ng Baron. Sumagot naman si Vlad, na 15 bandido daw ang kanyang nahuli kasama ang mga ulo at hindi 9. Nangako ang Baron ng gantimpala kapalit ng isang pabor. Alam ni Vlad na nais lamang siyang gamitin ng Baron, ngunit mas interesado siya sa kakaibang boses na kanyang sinusubaybayan. Ipinaliwanag ng Baron ang tungkol sa nawawalang barley at ang mga bulong tungkol sa mga espiritu ng kagubatan. Sinabi nito na kahit maglagay daw sila ng bantay ay nawawala pa rin ng parang bula ang kanilang itinanim. Tuloy pa nito na kung hayop daw ito o halimaw ay mapapansin din daw ito ng kanyang mga tao sa lugar. Saad pa nito na ang ilan daw sa mga matatanda sa kanilang lugar ay nagsasabi na ito ay gawain ng espiritu na naninirahan sa kagubatan. Nang mabanggit ang espiritu, doon sa unang pagkakataon ay nagbago ang ekspresyon ni Vlad. Samantala, sa di kalayuan, may isang batang nangunguha ng wild berries. Masaya itong kumakain at sinabing magugustuhan daw ito ng kanyang ina. Kalaunan, ay may lumitaw sa kanyang likuran. Isang malaking halimaw na dilaw ang mata, at sa sandaling iyon ay sumigaw ang bata sa takot. Pagkalipas ng ilang sandali ay nawala ang bata, at ang tanging naiwan na lamang ay ang isang malaking butas at ang basket nito. Nang simulan ni Vlad at Gerta ang investigasyon sa nayon, kitang-kita ang kahirapan at gutom sa lugar. Sinabi ni Gerta na kalimutan na lang daw nila ang gantimpala, sa tingin daw niya ay wala itong perang pangbayad. Kitang-kita naman daw sa kanilang lugar ang kanilang mahirap na sitwasyon. Sumagot naman si Vlad na magbabayad naman daw ang Baron ng maganda. Saad ni Gerta, na makikita daw niya ito sa pamamagitan ng pagtingin kung ang isang tao na kung ito ay magbabayad o hindi. Tuloy pa nito, na sana daw ay nag-request na lang daw sila ng paunang bayad. Sumagot naman si Vlad, na yan daw ang dapat nitong gawin. Tuloy pa nito, na ano daw ba sa tingin niya kay Vordan, at bakit pinapanatili pa rin ni Sir Joseph ang isang kabalyero na hindi man lang marunong gumamit ng espada. Tila nagtaka naman si Gerta at hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi ni Vlad. Dahil daw sa magaling mangloko si Vordan saad ni Vlad. Naintindihan naman iyon ni Gerta at sinabing hindi naman daw ganoong kagaling si Vordan. Nagsalita naman si Vlad na kaya daw inaalagaan ni Sir Joseph ang mga ito dahil may kanya-kanya silang abilidad. Kaya dito ay sinabi ni Vlad na simula sa araw daw na ito, ay si Gerta na ang mag-handle patungkol sa paunang bayad at bounty. At dito ay pinagkatiwalaan ni Vlad si Gerta na gamitin ang kanyang matalas na dila upang makuha ang paunang bayad nila ni Gerta. Kinagabihan, nagtungo si Vlad sa bukid at naglatag ng bitag gamit ang barley. Saad ni Vlad na ang kagubatan daw ng Dobrich City ay matanda na,
At dahil dito, ay mayroon itong mga hindi mabilang na mga alamat at kakaibang kwento sa lugar. Sumagot naman ang isang kabalyero, na may nawawala dong isang bata kaninang umaga. Tuloy pa nito, na naganap daw ito doon sa kagubatan. Habang naghihintay sa dilim kasama ang mga sundalo, naramdaman ni Vlad ang isang distortion. Habang nagsasalita ang kanyang kasamang kabalyero, ay tinakpan ni Vlad ang bibig nito. Nakaramdam ng kaba ang kabalyero. Hindi nito akalain na mabilis nitong naramdaman ni Vlad, samantalang wala siyang naramdaman na kahit na ano. Sa ilang sandali, ay may kakaibang naramdaman si Vlad. Bigla-bigla itong tumalon at tumakbo kung saan nilagay nila ang kanilang bitag. Dali-daling namang inutusan ng kasama nitong kabalyero ang kanilang kawal na sumunod ito kay Vlad. Pagkarating ni Vlad sa nilagay na bitag, sa isang kisap mata ay naglaho ang kanilang pain na barley. Tinanong nito kung nagdala daw ba ito ng pola. Pagkahukay ni Vlad ay tumama ang kanyang pola sa isang bakanting espasyo, isang mahaba at makitid na butas na bumabaon ng malalim sa ilalim. Napaisip si Vlad na hindi daw tao ang may gumawa nito. Tinanong ni Vlad kung saang banda daw na nawawala ang bata. Tuloy pa nito, na kailangan daw nilang puntahan kung saang lugar iyon. Kinabukasan, bumalik ang kabalyero sa mansyon. Tinanong ng baron kung ano daw ba ang ginagawa ni Vlad. Sinabi ng kabalyero, na pagkatapos daw nilang pumunta kung saan nawawala ang bata ay pumunta daw agad si Vlad sa nayon. Tuloy pa nito, na pinagtitipon daw ni Vlad ang mga matatanda sa nayon. Nagtaka naman ang baron, kung bakit nito pinagtitipon ang mga matatanda. Saad ng kabalyero, na sinusubukan daw nitong itanong ang nakaraan at patungkol sa mga tradisyong lumipas na. Tinanong ng baron ang kabalyero, na wala naman daw siguro silang sasabihin na pwedeng gamitin laban sa kanila sa harap ng hindi kilalang kabalyero. Kinabahan ang baron sa pinaggagawa ni Vlad, dahil ang sagisag ni Vlad ay may ugnayan daw sa Vatican. Inutusan niya ang kanyang kabalyero na magmanman ng palihim. Siguraduhin daw nitong walang malalaman si Vlad patungkol sa kanila. Samantala sa nayon, ay nagtanong-tanong si Goethe sa mga matatanda patungkol sa kanilang tradisyon. Maari dong magkinalaman ito sa pagkawala ng bata sa gubat. Mangiyak-ngiyak si Goethe sa pagtatanong upang mailigtas daw nito ang bata. Ngunit wala pa rin silang nakuhang sagot. Tila iba-iba ang kwento ng mga matatanda. Sinabi ng isang matanda, na noong bata pa daw sila ay nagdaraos daw sila ng mga ritual, ngunit nang dumating na daw ang batikan sa kanilang lugar, ay hininto na nila ang pagsasigawa ng ritual. Minura nila ang batikan, sana daw ay wala ng mga batang nawawala ngayon. Tinanong ni Vlad kung para saan daw ba ang ritual na iyon. Biglang namang tumahimik ang mga matatanda sa nayon. Tinanong ulit ito ni Goethe, kung anong uri ng mga ritual daw ba ang kanilang isinigawa. Tuloy pa nito, na kung hindi daw nila ito sasabihin ay hindi daw nito mailailigtas ang bata. Tila wala pa ring imak ang mga matatanda, ngunit may isang nagsalita. Isa daw itong Earth Spirit. Tuloy pa nito, na sa gubat daw na iyon ay namamalagi ang Earth Spirit. Tila nabigla naman si Vlad at Goethe sa kanilang narinig. Tinanong ni Vlad kung maaari daw ba nitong ipaliwanag ng mas detalyado. Pagkatanong ni Vlad, ay pinahinto ito ni Goethe. Sinabi nito na kung maari ay lumabas daw muna si Vlad, kahit anong bata daw ni Vlad ay isa pa rin itong kabalyero. Isang kabalyero na may sagisag ng batikan. Tuloy pa nito, na ang mga matatanda daw sa bayan na ito ay pinagmamasdan daw itong si Vlad, kaya kahit na may nalalaman daw sila, ay hindi pa rin nila itong sasabihin. Pagkalabas ni Vlad ay sinabi nitong alamin daw ni Goethe, ang mga detalye patungkol sa spirit. Sumagot naman si Goethe, na oo at siya na daw ang bahala sa lahat. Nang makalabas na si Vlad, ay may isang kabalyerong naghihintay sa kanya. Sinabi nito, na ang ritual daw ay hindi naman daw kakaiba. Sinabi ni Vlad, na alam daw niya na ang pagsamba ay pinagbabawal ng batikan. Tuloy pa nito, na kung madiskubre daw ito ng batikan ay maaring magkakaroon daw ito ng malubhang parusa. Nabigla ang kabalyero sa sinabi ni Vlad. Saad pa nito, na naintindihan daw nito ni Vlad, na may mga alituntunin na matagal nang sinusunod ang mga tao. At dito ay nilinaw ni Vlad sa kabalyerong nagbabantay sa kanya na wala siyang pakialam sa mga ritual o sa parusa ng simbahan, ang tanging pakay niya ay mahanap ang nawawalang bata at ang nagnanakaw ng barley. Tuloy pa nito, na wag na daw siyang bantayan pa at siguraduhin din daw nitong sasabihin din ito sa kanyang amo. Nagpasalamat naman ang kabalyero, at sinabi nitong,
Sisiguraduhin daw niyang maipapasa ito sa kanyang amo. Pagkaalis ng kabalyero, ay lumabas si Gerta. Tinanong ni Vlad kung may nalaman daw ba itong importante. Sumagot naman si Gerta na sinabi daw nila na hindi naman daw itong eksaktong multo. Ito daw ay isang bagay na nagpapataba ng lupain kung magdaraos daw sila ng ritual. Tuloy pa nito, na ito pa daw nakakatakot na bahagi, sabi daw nila ang lugar na kung saan hinukay daw ni Vlad, ay ang lugar kung saan sila nagdaos ng mga ritual noon. Saad pa nito, na gusto daw nito ng barley at nakatira din daw ito sa ilalim ng lupa. Sa huli, pinag-ugnay ni Vlad ang lahat ng impormasyon, ang kadiliman, ang barley, at ang mga lumang ritual. Lumingon siya kay Gerta at inutusang magtipon ng mas maraming barley. Naalala ni Vlad ang panahon kung kailan may pinalabas siyang katulad na nilalang mula sa ilalim ng lupa. Determinado siya na sa pagkakataong ito, kailangan lang muling ihanda ang entablado upang lumitaw ang tunay na kalaban. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.